Sa nakaraan ng ating kwento, ay sinabi ni Shu na dahil sa pangit naman ang lampara ay itatapon na lang niya ito. Pero bago nga daw niya itapon ay sisirain muna niya ang lampara, kaya naman halos masiraan ng ulo ang kaluluwang si Li Sheng. Pero bigla ngang nagbago ang isip ni Shu, sabay sabi na kung hindi umano siya nagkakamali, ay umaasa si Li Sheng sa lampara upang patuloy na mabuhay o makasurvive. Ayon nga daw sa mga naobserbahan ni Shu sa kanya, ay nakakahawak siya ng anumang bagay na may physical na kaanyuan, at patunay nga daw yun na mayroon din siyang physical na katawan. Pero dahil nga daw sa natrap si Li Sheng ng ilang libong taon sa ruin, ay kinailangan pa nitong magmakaawa sa kanyang mga nakikita upang ilabas siya ng ruin. Kaya iisa nga lang daw ang ibig sabihin nito ayon sa ating bida, at yun ay nahahawakan o pwedeng buhati ng sinuman ang lampara, maliban na lang kay Li Sheng, na biglang nagulat sa mga sinabi ng ating bida. Sinabi nga din ni Shu na malamang sa hindi niya kayang lumayo sa lampara, at ang berdeng enerhiya nga daw na nakadugtong sa kanyang katawan ang patunay. Kaya naman bigla na lang napamura si Li Sheng sa kanyang sarili, dahil nalaman at nakita nga daw ni Shu ang lahat ng kanyang sekreto, at dahil sa wala na umanong ibang paraan, ay tinanong niya kung ano ang nais ipagawa ng ating bida sa kanya. Hindi ako nagmamadali, wika naman ni Shu, dahil mayroon pa nga daw siyang mga katanungan kay Li Sheng, at ang una nga niyang katanungan ay kung ano pa daw ang mga ginawa ni Li Sheng, maliban sa World Tide o Tide of Heaven at Mountain Shaker Armor o Black Armor. At bigla nga itong tumayo habang sinasabi na madami na umano siyang nagawa at hindi na ito mabilang, at kung larangan nga daw ng artifact refining ang pag-uusapan, ay masasabi niyang wala nang mas gagaling pa sa kanya sa Looniverse. Minsan na nga daw niyang tinulungan ang founder ng Sword Pavilion, upang gawin ang Three Lotus Sword Course, at ang bawat sword core nga daw nito, ay kayang maglabas ng pag-atake na kasing lakas ng pag-atake ng founder. Siya nga din daw ang may gawa ng Bronze Mirror sa Looniverse, at bukod dun ay binahagi din daw niya ang pamamaraan sa kung paano ito gawin, kaya naman sigurado umanong nag-benefit talaga ang Looniverse sa kanya. Kung ganun ay ikaw pala ang may gawa nun, wika naman ni Shu, dahil dati pa nga daw gustong malaman ng ating bida kung sino ang nakaisip, o nagkaroon ng idea na gumawa ng Bronze Mirror o Telemirror. Agad namang sinabi ni Li Sheng na siya nga daw ang may gawa nun. Pero ang idea nga daw sa paggawa nun ay binigay sa kanya ni God Lu Shen, dahilan naman upang maisip niya, na malamang sa nakita umano ng dating hari ang telepono bago siya bumalik ng Looniverse. Pero sino daw ba ang mag-aakala na si Li Sheng ay isang henyo, dahil bukod sa nakagawa nga siya ng telemirror, ay nagawan din niya ito ng paraan upang makita ang kanilang kausap, at nung mga panahong yun umano ay imposible pa sa Earth ang bagay na yun. Sunod ay tinanong ni Shu kung bakit siya nagtatago sa loob ng lampara, dahil bilang isang tao nga daw ay malaya siyang nakakagalaw sa mundo, sabay tanong kung bakit kinulong ni Li Sheng ang kanyang sarili sa lampara. Sinabi naman ni Li Sheng na kung may ibang paraan lang sana, ay hindi din niya nanaisin na mangyari ang kasalukuyan niyang sitwasyon, pero dahil nga daw sa isang mabigat na pagkakamaling nagawa niya, ay pinatay siya ng kanyang kaaway. Pero mas swerte pa din naman daw siya dahil napuntahan agad siya nila God Lu Shen, at sa tulong nga daw ni Luluwer ay nanatili ang original na 7 emotions at 6 desires niya, at binigyan nga din daw siya ng sapat na oras, upang gawin ang lampara kung saan ay nananatili siya hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa kanila ay matagal na akong namatay, wika pa nga niya, sabay sabi na alam niyang mas malala pa sa pagkamatay ang sitwasyon niya ngayon, lalo na nung nasa ruin siya ng mahabang panahon. Kung ganun ay magagamit pala ang soul gathering technique ng dark map sa ganung paraan, wika naman ng ating bida, sabay tanong kung dahil daw kaya sa soul pearl o mababa pa talaga ang cultivation ni Xiaoyu, kaya hindi pa niya alam na pwedeng mapanatili ang kaisipan at pakiramdam ng mga namatay. Hanggang sa naalala nga niya ang isa sa mga pangalan na binanggit ni Li Sheng, kaya naman muli ay tinanong niya kung Luluor ba ang binanggit niyang pangalan, sabay tanong na din kung sino siya. Agad nga ding tinanong ni Shu kung si Luluor daw ba ang Diyosa, at siya ding reyna o asawa ng haring si God Lu Shen, na kinumpirma naman ni Li Sheng dahilan upang matulala ang ating bida. Dahil si Luluor daw pala ay walang iba kundi si Carol, o ang kanyang reincarnation ay si Carol, at naisip nga ng ating bida, na hindi pala pangkaraniwan ang alias o ginagamit na pangalan ni Carol, at ang pangalang Luluor ay ginamit ni Carol nang magpakilala siya kay Gu Qin, at siya ding gamit niya sa paaralan nila Shu. Dito nga ay naisip din niyang madaming nilihim sa kanya si Zhang, nung mga panahong nagkwento siya patungkol sa Looniverse,
At isa na nga doon ay ang patungkol kay Luluor. Naisip nga din ng ating bida na pilit niyang tinatakasan ang kanyang nakaraang buhay, kaya naman hindi na niya inalampa ang patungkol sa asawa ng dating hari, pero hindi nga daw niya akalain na muli niyang makikilala ito, sabay sabi na ngayon lang niya nalaman ang tunay na pangalan ng asawa ng dating hari. Agad namang tinanong ni Li Sheng kung bakit daw hindi alam ng ating bida ang patungkol kay Luluor, at kung sino daw ba talaga si Shu, sabay tanong na din kung nasaang lugar daw ba sila. Pero nanatili lang naman na tahimik ang ating bida, kaya sinabi din ni Li Sheng na tanging si God Lu Shen lang umano, ang kayang makontrol ang mundong yun o ang ruin, at siya lang din daw ang kayang pumasok doon, pero bakit daw hindi alam ni Shu ang mga patungkol kay God Lu Shen, kung nakapasok at labas siya mula sa ruin. Pero tinanong lang naman ni Shu, kung dapat ba talagang malaman niya kung sino ang ating bida, na curious umano, dahil kung si Li Sheng nga ang personal na craftsman ni God Lu, ay bakit daw siya tinapon sa lugar na yon? Isa akong kilala at sikat na refining master, bakit ko kailangan magpaliwanag sa iyo wika naman ito? Kaya naman agad na dinampot ng ating bida ang lampara, at tinanong kung arogante ba talaga siya, o iniisip lang niya na hindi kayang sirain ni Shu ang lampara, dahilan upang kilabutan si Li Sheng sa takot. At sinimulan nga niya ang pagkukwento, sa pamamagitan ng pagtanong kung alam daw ba ni Shu, ang sinulat ng dating hari na Journey to the West, na tinanong naman ni Shu kung ano ang koneksyon nito sa kanyang kwento, habang iniisip na maging ang mga kwento daw pala ay kinopya din ng hari. Dito nga ay sinabi ni Li Sheng na mayroon umanong gourd sa kwentong yun, kung saan ay kayang higupin ng gourd, ang mga tao sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan nila. At naisip nga daw niyang gayahin ang function o abilidad na yun, kaya naman hiniram niya ang gourd ng hari na naglalabas ng patalim, upang sa gourd na yun gawin ang idea na kanyang naisip. Pero matapos nga daw niyang mahiram ang gourd ay nagkaroon ng aksidente, dahil sa pagtalikod daw ni God Lu Shen, ay biglang nabaliw ang gourd at inatake siya nito, at ang kaaway palang tinutukoy niya kanina ay ang gourd, na ayaw pumayag sa nais niyang gawin. At matapos nga daw ng aksidenteng yun ay inakala nilang kakalma na ang gourd, pero nagkamali nga daw sila dahil ang gourd palang yun, ay masyado daw buweset at ayaw siyang tigilan. Kaya naman dinala siya ni God Lu sa mundong yun para na din sa kanyang kaligtasan. Pero ngayon nga daw ay napapatanong siya kung bakit siya dinala sa mundong yun, dahil maaari naman daw siyang ibalik ni God Lu Shen sa mundo kung saan siya nanggaling. At dito nga ay naisip ng ating bida na iniwan ng dating hari ang lampara sa mundong yun, upang manahin ni Shu o para mapunta sa ating bida si Li Sheng, na isang magaling na crafter ng mga spiritual tools o artifact, pero napapatanong nga siya sa kanyang sarili, kung bakit sinabi ni Li Sheng na pwede siyang ibalik sa pinanggalingan niya. Agad nga ding sinabi ni Shu na kailangan niyang kumpirmahin ang isang bagay, sabay tanong kung tulad daw ba ng founder ng Sword Pavilion, ay dinala din siya ng dating hari sa mundong yun o sa Luniverse. Pero tinanong lang naman ni Li Sheng ng ating bida, kung paano umano niya nalaman na maging ang founder ng Sword Pavilion, ay nagmula din sa ibang daigdig, sabay tanong na din kung bakit alam niya ang patungkol sa founder, pero hindi ang tungkol sa asawa ng dating hari. At agad na din niyang pinagdudahan ng ating bida, na hinarang at iniwasan naman ang mga tingin ni Li Sheng sa kanya, sabay tanong kung bakit siya dinala ni God Lu Shen sa Luniverse. At sinabi nga nito na ang kwento umano nila ni God Lu Shen ay nagsimula ilang libong taon na, sinabi nga din niya na pinanganak siya sa isang lungsod ng mga craftsman, bukod doon ay isa nga din daw siya sa pinakamagagaling na craftsman sa lugar na yon. At nung taon nga daw na nagkakilala sila ni God Lu Shen, ay kasalukuyang nakikipagdigma ang kanilang kaharian, kaya inatasan sila ng hari na gumawa ng madaming sandata at baluti, upang maidala sa labanan at makatulong sa kanilang mga sundalo. Pero matapos nga daw niyang makita ang bagong notice o kautusan ng hari, ay bigla siyang napatanong kung gaano pa daw kaya katagal ang aabuti ng kaguluhan at digmaan, sabay sabi na ayaw niyang sayangin ang kanyang talento, para lamang sa paggawa ng mga pangkaraniwan na sandata at baluti. Pero narinig nga daw ng mga bantay ang mga sinabi niya, at tinanong siya kung kinu-question ba niya ang kautusan ng hari, sabay sabi na nitong mga nakaraan umano ay paulit-ulit natatalo ang kanilang frontline, pero alam nga daw niyang disiplinado at malalakas ang kanilang mga sundalo, kaya napapaisip siya kung ano ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Pero ngayon nga daw ay malinaw na ang lahat, at si Li Sheng nga daw ang dahilan nun dahil isa siyang traidor. Sinasabutahe mo ang paggawa ng mga kagamitan ng sundalo wika pa nga sa kanya, sabay sabi na kailangan niyang sumama sa kulungan upang magpaliwanag.
Agad nga din siyang kinaladkad ng mga bantay, at dito ay sinabi ng ibang manggagawa na isa umano itong katatawanan, dahil nais lang nilang humanap ng masisisi sa pagkatalo ng mga sundalo nila, at nagkataon nga daw na si Li Sheng ang gagamitin nilang dahilan ng kanilang mga pagkatalo. Sinabi nga din nila na isa umano si Li Sheng, sa pinakamagaling sa larangan ng craftsman dito sa kanilang lugar, kaya sayang umano ang kanyang talento nang dahil sa mga sundalong yun, at nangiti nga ang dating hari matapos niyang marinig at masaksihan ang lahat. Sunod ay biglang nagkaroon ng sunog sa iba't ibang lugar, kung saan maging ang kulungan ay nadamay matapos itakas ng dating hari si Li Sheng. At matapos nga daw siyang iligtas ni God Lu ay dinala siya sa Luniverse, at pagdating nga ng Luniverse ay tinuruan siyang mag-cultivate, matapos nun ay inimbitahan nga daw siya ni God Lu na gumawa ng mga divine weapons para sa kanya, upang makatulong na wakasan ang mga kaguluhan sa Luniverse. Sinabi nga din niya na maganda umano ang naging samahan nila ni God Lu, pero dahil sa lintik na gourd ay nagkahiwalay sila ng landas, sabay tanong kung kumalma na daw kaya ang gourd ngayon, dahil ilang libong taon naman na ang nakalipas, at hindi nga makapagsalita ang ating bida. Habang iniisip na kamukha umano ni Li Sheng ang statwang kahoy, na biglang hinati sa dalawa ng kanyang gourd noon, at dahil nga dun ay masasabi daw ng ating bida, na hanggang ngayon ay galit pa din ang gourd kay Li Sheng. At agad nga ding nagpilit na lumabas ang gourd mula sa star chart ng ating bida, kung saan matapos nga itong makalabas ay masyado ang gulat ni Li Sheng, at literal na tumalon ang mga eyeballs niya matapos makita ang gourd, habang napapamura. Agad nga ding hinabol ng nagagalit na gourd si Li Sheng, na paulit-ulit namang sinasabi na katapusan na umano niya, habang nagmamakaawa sa gourd na patawarin na siya. Pero nilabas pa nga ng gourd ang kanyang patalim upang maglunsad ng pag-atake, kaya naman hindi maipinta ang muka ni Li Sheng na masyado ang takot, pero to the rescue nga ang ating bida na agad nagtungo sa harapan ni Li Sheng, kasabay ng paglabas niya sa kanyang mountain and river seal. Agad nga ding pina-absorb ni Shu ang gourd sa kanyang seal, habang iniisip na buti na lang daw at maagap siya, dahil kung hindi ay malamang sa tuluyan ng mamatay pati kaluluwa ni Li Sheng. Agad nga din niyang sinabi na tulad umano ng nakita ni Li Sheng, ay hindi pa din kumakalma ang gourd hanggang ngayon, at masyado pa din daw ang galit nito kay Li Sheng, na agad namang lumuhad sa harap ng ating bida, habang umiiyak at napa oh my God pa habang tinatawag na God Lu si Shu. Agad nga din niyang niyakap ang ating bida at tinanong kung bakit umano ang pangit na niya, sabay sabi na tanging si God Lu lang talaga ang makakalabas at pasok sa mundong yun, at tanging si God Lu lang ang makakapaglabas sa akin. Hindi ako si God Lu, wika naman ni Shu, pero muli ay tinanong ni Li Sheng kung bakit daw ang pangit na niya. Hindi ka nakasingkisig ng dati, wika pa nga niya, dahilan upang tuluyan ng mainis ang ating bida. Na agad-agad ay nilabas ang gourd sa kanyang seal, sabay tanong kung ano ang pangit o mali sa kanyang muka. Sabihin mo sa akin ngayon din, wika pa nga ng ating bida. At dahil naman sa takot ay sinabi ni Li Sheng na nagkamali lang siya ng tingin, dahil gwapo pala talaga ang ating bida lalo na sa malapitan. Kaya naman agad na tinago ni Shu ang gourd at kanyang seal, at dito nga ay sinabi ni Li Sheng, na matagal umano niyang hinintay ang pagbabalik ni Shu o God Lu. Sinabi nga din niya na nais sana niyang magtungo sa labas ng Forbidden Land noon, dahil nangangati na umano ang kanyang kamay upang gumawa ng artifact, pero wala nga daw siyang mahanap na kahit anong material sa mundong yun. At dahil nga sa sinabi niya ay biglang napalingon sa kanya ang ating bida, na agad ding humawak sa balikat ni Li Sheng, at sinabing mainam umano at gusto pang gumawa ng artifact ni Li Sheng, sabay sabi na tutuparin niya ang kahilingan o nais ni Li Sheng na, masyado ang gulat sa muka ng ating bida. Samantala kinabukasan nga ay nilabas nila Shu si Li Sheng, at hindi nga siya makapaniwala na ganito na ang itsura ng mundong pananggalingan niya. Ibang-iba na ang lugar na ito, wika pa nga niya, sabay tanong kung may mga nag-aaral pa ba ng Feng Shui ngayon. At ilang sandali nga lang din ay halos hindi na maipinta ang muka ng magkapatid, habang si Li Sheng naman ay masyado ang tuwa at nagsisigaw pa, dahil hindi nga daw siya makapaniwala sa naging pagbabago ng mundong ito, matapos lamang ang ilang libong taon. Muli ilang sandali pa ang nakalipas, ay tinatanong ni Xiaoyu kung naisip na daw ba ng ating bida, kung ano ang mga artifact na ipapagawa niya kay Li Sheng. At dahil sa hindi nga daw nila alam kung kailan magbubukas ang portal ay limitado ang kanilang oras, kaya mas mainam umanong magkaroon pa sila ng karagdagang kagamitan, kaysa ayusin ang mga kasalukuyan na nilang spiritual tools o artifact.
May mga plano na ako, wika naman ni Shu, dahil kagabi nga daw ay kinausap niya sila Zhang, at ang pinakaproblema nga daw ng Wu Wei Army ngayon, ay ang komunikasyon sa labanan o habang nagaganap ang labanan. Kaya naman tinanong ni Xiao Yu, kung hindi ba pwedeng gumamit na lang sila ng radyo tulad ng dragnet and snares. Pero sinabi naman ni Shu na malamang sa hindi pwede ang naisip niya, dahil matapos nga daw ang ilang libong taon, ay hindi pa din ganun kaunlad at kataas ang teknolohiya sa Luniverse, kaya hindi nila alam kung gagana ang mga ganong kagamitan sa Luniverse. Hanggang sa maalala nga ni Xiao Yu, na mayroon palang contract ang lahat ng sundalo ng Wu Wei Army sa ating bida, kaya kung nanaisin daw niyang magpadala ng mensahe o kautusan sa kanila, ay sapat na umano yun at mas magiging madali pa ang lahat. Pero sinabi naman ni Shu na wag muna nilang pag-usapan ang pagiging leader, sabay sabi na pag-usapan nila ang ugali o pagkatao niya, at tinanong si Xiao Yu kung ugali daw ba ng ating bida ang maging palautos, o magbigay ng utos maya't maya. Kaya naman tinanong na lang ni Xiao Yu, kung sino ang gagawing leader ng ating bida, kung si Zhang, Li Liang o Yi Chen daw ba. Pero hindi pa nga daw naisip ng ating bida ang patungkol sa bagay na yun, at bigla nga din silang nagulat nang muling sumigaw si Li Sheng, na sinasabing nakabalik na umano siya. Agad na din siyang lumapit sa magkapatid na bigla na lang ding nagyakapan, habang tinatanong kung ano ang pinag-uusapan nila, at kung may naisip na daw bang ipagawa sa kanya ang ating bida. Dito nga ay sinabi ni Shu na napapaisip umano siya, kung kaya daw bang lagyan ni Li Sheng ng karagdagang function ang mga armor, at yun nga ay ang pagkakaroon ng communication function, sabay sabi na mahirap yata yun. Pero sinabi naman ni Li Sheng na wala umanong problema, dahil expert nga daw siya sa mga ganong bagay, sabay sabi na magtatrabaho agad siya pag nakarating sila dun, at sisiguraduhin nga daw niyang matatapos agad ang lahat. Magaling kung ganun, wika naman ng ating bida, sabay turo sa mga helmets at sinabi na yun umano ang nais niyang ipamodify kay Li Sheng, na masyado ang gulat matapos makita ang isang bundok ng helmets. Nabilang ko na lahat yan para sa'yo, wika pa nga ni Xiao Yu, sabay sabi na hindi naman daw masyadong madami yun, dahil libu-libong helmet lang naman daw, habang si Shu naman ay agad nang pinasalamatan si Li Sheng, na nalula sa mga nais ipagawa ng magkapatid sa kanya. Ilang araw pa nga ang nakalipas, ay ilang gabundok na din ang natapos modify ni Li Sheng, at dahil nga sa mga ito ay naiiyak na din siya, habang sinasabi na alipin na umano ang turing sa kanya ni God Lu hindi tulad dati. Sinabi nga din niyang binibilisan naman niya ang paggawa, kung saan itong mga nakalipas na araw nga daw, ay natatapos niya ang isang helmet sa loob lamang ng 10 minuto, pero bakit daw kaya tila hindi nababawasan ang mga helmet, at parang dumadami pa ang mga ito habang tumatagal. Ano bang gusto mo, wika lang naman ni Shu, sabay sabi na sadyang may mga tao talagang mahirap ang gawain, wika pa nga niya. At dahil doon ay tinanong ni Li Sheng kung mabibigyan ba siya ng alalay ng ating bida, tutal ay hindi naman daw mahirap ang ginagawa niya, kaya kailangan lang niyang turuan ang mga ibibigay na alalay ni Shu sa kanya, at siguradong mapapabilis nga daw sila. Hanggang sa dumating nga ang mga helicopters, at dito ay naisip ng ating bida na andito na umano sila. Sabay sabi na napagplanuhan na daw niya lahat ng ito, at nais nga daw niyang gamitin si Li Sheng, upang makapag-iwan o makapagbigay siya ng kaalaman, patungkol sa pag-refine at paggawa ng artifact sa dragnet and snares. Sa ganung paraan nga daw kahit may mangyaring hindi maganda sa kanya sa Luniverse, ay makakapag-iwan pa din siya ng bagay o kaalaman sa Earth, na pwede nilang magamit laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Agad na din niyang naalala ang naging pag-uusap nila ni Xiao Yu, na tinatanong kung nais umano niyang isahan si Li Sheng upang kumuha ng apprentice, at uuwi ka nga ng ating bida sabay sabi na kailangan siyang tulungan ni Xiao Yu, upang gumana umano ang plano niyang ito. Kaya naman agad-agad na nag-isip ng plano si Xiao Yu upang matulungan ang ating bida, hanggang sasabihin nga nito na una umano ay kailangan nilang magpa-modify kay Li Sheng, at pag nasimulan na nga daw niya ang paggawa, ay tatabyunan pa nila ng mas madaming gawain si Li Sheng hanggang sa hindi na niya ito kayanin. At sinabi nga ng ating bida na sigurado umanong gagana ang plano ni Xiao Yu, at dahil nga daw nagkaroon ng pagtitipon ang mga Chinese refining expert nitong nakaraan sa Longmen Fortress, ay mas mainam kung anyayahan niya ang mga ito, upang alamin kung sino ang mga pwede o nais maging apprentice ni Li Sheng, na bigla namang naglaho sa harapan ng ating bida matapos makita ang mga helicopter na dumating.